Alam nyo ba na mahigit 160 milyong taon, ang mga dinosaur ang namuno sa ating planeta tapos bigla, mga 66 milyong taon nang nakalipas, nawala silang lahat. Paano nawala ang mga higanteng nilalang na ito, na dating mga hari ng mundo? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang pinakanakakagulat na malawakang pagkalipol sa kasaysayan. Simulan natin sa umpisa. Unang lumitaw ang mga dinosaur mahigit 230 milyong taon na ang nakalipas, noong Triassic period. Nagsimula sila sa pagiging maliliit, pero di nagtagal, nagkaroon tayo ng mga higante tulad ng Brachiosaurus at mababangis na mandaragit tulad ng Tyrannosaurus Rex na gumagala kung saan-saan. Seryoso, ang mga nilalang na ito ang tunay na mga pinuno mula sa mga disyerto hanggang sa mga gubat, hanggang sa mga baybayin. Pero nang tila walang makakapigil sa kanila, natapos ang kanilang paghahari halos agad-agad. Kaya, ano ang nangyari? Ang pagkawala ng mga dinosaur ay tinatawag na Cretaceous-Paleogene Extinction Event o KPG extinction. Nangyari ito humigit kumulang 66 milyong taon na ang nakalipas. At hindi lang ang mga dinosaur. Humigit kumulang 75% ng lahat ng halaman at hayop sa Earth ay nawala kasama ang bawat non-avian dinosaur. Pero ang tunay na tanong, ano talaga ang sanhi nito? Narito ang pinakapopular na teorya. Isipin ang isang higanteng asteroid, halos kasing laki ng bundok na bumagsak sa tinatawag ngayong Yucatan Peninsula sa Mexico. Ang bunganga na iniwan nito, ang Chicxulub, ay umaabot ng 180 kilometro ang lapad. Ang impact na iyon ay naglabas ng mas maraming enerhiya kaysa bilyon-bilyong atomic bomb. Ang mga labi at alikabok ay umakyat sa kalangitan, tinatakpan ng araw at nagpababa ng temperatura ng Earth. Narito ang mabilis na buod. Ang impact ay kasing lakas ng bilyon-bilyong atomic bomb. Tinakpan ng alikabok ang sikat ng araw sa loob ng buwan, siguro pati taon. Ang resulta, paglamig ng mundo, namatay ang mga halaman, at pagkatapos ay nagutom ang mga hayop na umaasa sa kanila, kasama na ang mga dinosaur. Pero teka, may isa pang pinaghihinalaan, ang mga bulkan. Sa halos parehong panahon, ang supervolcanic eruptions ay yumanig sa isang lugar na tinatawag ngayong Deccan Traps sa India. Ang mga pagsabog na ito ay naglabas ng tonneladang lava at nakalalasong gas tulad ng carbon dioxide at sulfur dioxide sa hangin. Nagdulot iyon ng acid rain at malalaking pagbabago sa klima. Iniisip ng mga siyentipiko na pinahina nito ang mga ecosystem ng mundo, kaya nang tumama ang asteroid, tuluyang bumagsak ang kaharian ng mga dinosaur. Pero hindi lahat ay namatay. Ilang maliliit na mammal, buwaya, pagong at lalo ng mga ibon ang nakaligtas. Oo, ang mga ibon na nakikita mo ngayon, mula sa mga Maya hanggang sa mga kalapati, ay mga buhay na kamag-anak ng mga dinosaur tulad ng T-Rex. Kaya sa susunod na makakita ka ng ibon, parang isang maliit na dino ang tinitignan mo. Ano ang iniwan ng pagkawala ng mga dinosaur? Well, kung hindi sila nawala, malamang na hindi sana namuno ang mga mammal, at hindi sana tayo narito. Ang kanilang pagtatapos ang nagbukas ng pinto para sa isang bagong panahon ng buhay na sa huli ay humantong sa mga tao. Kaya, ganoon nawala ang mga dinosaur, isang paalala na kahit ang pinakamakapangyarihan ay maaring mawala sa isang iglap. Habang nandito pa tayo, alagaan natin ang ating planeta. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas maraming kahanga-hangang kuwento tungkol sa agam at kasaysayan. Hanggang sa susunod.